Pagtanggap sa salita ng Diyos. Santiago Kabanata 1 talata 11 hanggang 21. Mga kapatid kong minamahal, dapat maging mabilis kayong makinig, mabagal magsalita, at hindi agad nagagalit. Sapagkat ang galit ng tao ay hindi nakakatulong upang magawa ang nais ng Diyos. Kaya't alisin na ninyo ang lahat ng maruruming pag-uugali at kasamaan at buong pagpapakumbabang tanggapin ang salita ng Diyos na itinanim sa inyong puso, sapagkat ito ang makakapagligtas sa inyo. Aming mapagmahal na Diyos, salamat po muli sa pagkakataong pag-aralan ang iyong salita. Buksan mo po ang aming puso at isipan upang matuto kaming maging mapagtimpi at handang tumanggap ng iyong gabay. Turuan mo po kaming lumakad sa kabanalan at iwaksi ang lahat ng kasamaan sa aming buhay. Ito po ang aming panalangin sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Mabilis makinig, mabagal magsalita, at mabagal magalit. Mga kapatid kong minamahal, dapat maging mabilis kayong makinig, mabagal magsalita at hindi agad nagagalit. Sa mundo ngayon, maraming taong mabilis magsalita pero hindi handang makinig. Madalas tayong magbigay ng opinyon bago unawain ang sitwasyon. Halimbawa, sa isang pagtatalo, madalas nating iniisip kung ano ang isasagot natin kaysa tunay na pakikinig sa sinasabi ng iba. Dahil dito, nauuwi ito sa hindi pagkakaunawaan at mas malaking hidwaan. Paano natin maisasabuhay ito? Makinig ng may pag-unawa. Huwag lang pakinggan, kundi unawain ang sinasabi ng iba. Mag-isip bago magsalita. Minsan mas mabuting manahimik kaysa makasakit ng damdamin. Iwasan ang madaling pag-init ng ulo. Ang galit ay hindi solusyon sa problema. Ang galit ay hindi nagdadala ng katwiran ng Diyos, sapagkat ang galit ng tao ay hindi nakakatulong upang magawa ang nais ng Diyos. Kapag tayo ay galit, madalas tayong nakakapagsalita o nakakagawa ng mga bagay na pagsisisihan natin. Hindi tayo maaaring mamuhay ng ayon sa kalooban ng Diyos kung ang puso natin ay puno ng galit. Kapag tayo ay nasaktan ng ibang tao, natural na gusto nating gumanti. Ngunit itinuro ni Jesus na ang tunay na lakas ay nasa pagpapatawad at pagmamahal. Efeso Kabanata 4 talata 26 hanggang 27. Kung magagalit man kayo, iwasan ninyong magkasala. Huwag ninyong hayaang lumubog ang araw na galit pa rin kayo. Huwag ninyong bigyan ng puwang ang dyablo. Paano natin makokontrol ang galit? Huminga at magdasal bago kumilos. Huwag agad mag-react, kundi mag-reflect muna. Alalahanin ang pagpapatawad ng Diyos sa atin. Kung tayo nga pinatawad ng Diyos, bakit hindi natin patawarin ng iba? Ipaubaya sa Diyos ang hustisya. Siya ang tunay na hukom na magbibigay ng katarungan. Tanggapin ang salita ng Diyos ng may kababaang loob. Kaya't alisin na ninyo ang lahat ng maruming pag-uugali at kasamaan at buong pagpapakumbabang tanggapin ang salita ng Diyos na itinanim sa inyong puso, sapagkat ito ang makakapagligtas sa inyo. Ang salita ng Diyos ay may kapangyarihang baguhin tayo. Ngunit kailangan natin itong tanggapin ng may pagpapakumbaba. Kung may marumi kang damit at bibigyan ka ng Diyos ng bagong kasuotan, pero ayaw mong hubarin ang luma, hindi mo maisusuot ang bago. Ganoon din sa ating puso, kung puno ito ng galit,
kayabangan at kasalanan, hindi natin matanggap ang pagpapala ng Diyos. Paano natin tatanggapin ang salita ng Diyos? Maging bukas sa pagtuturo ng Diyos. Huwag matigas ang ulo sa mga paalala niya. Tanggalin ang masasamang ugali. Iwanan ang mga bagay na hindi kalugod-lugod sa Diyos. Isabuhay ang salita ng Diyos. Huwag lang makinig, kundi isapamuhay ito araw-araw. Hebreo, Kabanata 4, talata 12, sapagkat ang salita ng Diyos ay buhay at mabisa, mas matalas kaysa alinmang tabak na may 2 talim. Ito'y tumatagos maging sa pinaghiwalayan ng kaluluwa at espiritu, ng kasukasuan at utak sa buto, at nakatatalos ng mga iniisip at layunin ng puso. Aming Panginoong Jesus, salamat po sa iyong salita na nagtuturo sa amin kung paano maging mahinahon, mapagpakumbaba at masunurin sa iyong kalooban. Patawarin mo po kami kung minsan ay mabilis kaming magalit at mabagal makinig. Bigyan mo po kami ng puso na handang magpatawad at isip na laging uhaw sa iyong katotohanan. Tulungan mo po kaming ipamuhay ang iyong mga aral araw-araw. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, ito po ang aming panalangin. Amen. Maging mabilis makinig, mabagal magsalita, at mabagal magalit. Ang galit ay hindi nakakatulong sa katwiran ng Diyos. Buong pagpapakumbabang tanggapin ang salita ng Diyos at isabuhay ito. Ano ang isang bagay na maaari mong baguhin sa iyong buhay upang mas maging mahinahon at mapagpakumbaba? Naway pagpalain ka ng Panginoong Diyos.